Kasama magpapasko ng mga nasalanta ng Super Bagyong Yolanda po sa Tacloban ang Papal Nuncio to the Philippines, si Archbishop Giuseppe Pinto. Ayon na rin sa atos mismo ni Pope Francis. Ang mga residente naman, naghanda pa rin ng Noche Buena. Sa kabila raw kasi ng trahedya, marami pa rin dapat ipagpasalamat. Live mula po roon sa Tacloban City, Leyte, may report si Salima Refran. Salima. Joseph, mismo ang Papal Nuncio nga ang kinatawan ng Santo Papa dito sa Pilipinas ang nagpaabot ng init ng pagmamahal ni Pope Francis at ng Simbahang Katolika sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda dito sa Tacloban City. Ang ating mga kababayan naman pinatunayang walang bagyo-bagyo sa lakas ng puso ng Pilipino, lalo na ngayong Pasko. Sa atos na rin mismo ni Pope Francis, nagpunta sa Tacloban City si Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Giuseppe Pinto. Sinalubong siya ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Ang kanyang misyon, ang makiramay at magpasko kasama ang mga nasalanta ng bagyo. Umikot sa mga nasalanta ang Papal Nuncio. Ininspeksyon niya ang pinsala sa Santo Niño Parish. Nag-alay pa siya ng dasal kay San Pedro Calungsod. Sa Kapangian Elementary School, sinalubong si Archbishop Pinto ng mga batang kumakanta ng mga awiting pampasko. Namahagi rin siya ng Christmas relief packs sa higit 100 pamilya sa evacuation center. Malaking boost yan, lalo na sa mga pare nandito, lalo na sa mga tao rin nandito. For the Catholics ay talagang malaking boost yan sa kanila. Maaga pa lang, abala na mga taga-Tacloban para sa Pasko. Kahit hirap, lahat gumagawa ng paraan para mapasaya ang pagdiriwang. Ang Zamora Street sa downtown na mistulang divisorya ng Tacloban, mabilis ng bentahan, mapaihahain sa Noche Buena o ipandre-regalo. Marami man bumibili pa rin kahit galing kami ng Bagyo. Kasi ngayon, Pasko ngayon, kailangan nila na may makakain nila sa pagkainan. Hindi ba man bukas ang sikat na bake shop na ito, mahaba ng pila. Sigurado kulang yung stocks nito. Tsaka maraming bibili sigurado. Kaya it's better to be early. Ang Real Sagkahan Highway, kung saan hile-hilera ang sikat na Tacloban lechon, abala na rin. 400 ang 1 kilo, habang 250 ang 1 piraso ng lechong manok. Masaya daw pag may lechon kahit malayo sa pamilya. Kahit tayo dinaanan ng Yolanda, kasabi na tindog Tacloban. Kahit magsaya tayo sa Panginoon natin. Agaw pansin naman sa kalsadang 4 na magpipinsan na ito. Imbis na humingi ng pamasko, pinili nilang maglako at magtinda ng mga Christmas bags para may kitain. Sa tabing kalsada na lang daw sila natutulog dahil na-wash out ang kanilang bahay. Pagka-celebrate pa kayong Pasko mamayang gabi? Hindi, wala kasi kami ihanda eh. Ang isang ali naman, hindi napigilang maawa sa mga bata. O ba't ka na naiiyak? Wala na, Naiyak mamayak. ano, bakit? Wala, naalala ko lang yung mga kapatid ko. Kaya mga bata, inalaya namin ng ilang mumunting regalo para naman may mabuksan sila ngayong Pasko. Merry Christmas din! Ang mga magkakapit-bahay namang ito sa Tanawan, sama-samang magno-Noche Buena mamayang gabi. Bukod sa relief goods, nag-ambag-ambag sila para sa dagdag na handa. Marami raw kasi silang dapat ipagpasalamat. Kaunti lang ho, basta magsama-sama. Nung nakaraang bagyo, sama-sama kami. Ngayon naman Pasko, sama-sama din para walang iwanan. Nagbigay din kami ng kaunting pamasko. Joseph, patapos na nga itong alas 8 Misa de Aguinaldo dito sa may Santo Niño Parish sa Tacloban City. Mamaya nga alas 10 ng gabi, espesyal yung magiging misa sa Our Lord's Transfiguration Cathedral sa bayan naman ng Palo. Dahil ang mag-celebrate niyan ang Papal Nuncio mismo na si Archbishop Giuseppe Pinto. Kaya naman mula nga sa amin dito sa Tacloban kasama yung aking news team at syempre yung ating mga kababayan na nagpapasalamat dun sa lahat ng pagmamahal na kanilang natanggap. Ngayon nga nasalanta sila ng bagyo. Maligayang Pasko sa inyo. Merry Christmas, pero sandali muna Sam, no? Paki-describe naman yung mood ng ating mga kababayan dyan na nag-aabang ng Pasko. Alam mo Joseph, dito sa city, dito sa Tacloban City, nakita natin na talagang meron pa ring excitement yung mga residente dahil nga sabi nga nila tuloy pa rin ang Pasko kahit binagyo. Pero dun sa mga bayan ng Tanawan, sa Palo, ramdam na ramdam namin
yung hirap na pinagdaanan nila dahil marami talagang mga bahay doon ang nasira at nakatira sila doon sa mga tent. Pero nakita din natin kahit papaano, kahit may kaunting lungkot ay pinipilit nilang i-overcome yon dahil alam nga nila na marami silang ipagpapasalamat ngayon sa Panginoon dahil na-survive nila at nabuhay sila doon sa super bagyong Yolanda. Joseph? At especially yung mga misa dyan, si Archbishop Pinto yung mag-preside later, no? Mag-overnight ba siya dyan? I'm sorry, Joseph, pakiulit yung tanong. Si Archbishop Pinto, mag-celebrate siya ng misa dyan and syempre hanggang bukas na siya dyan. Paano siya mag-titira dyan? Magte-tent daw? May mga informasyon na gano'n? Joseph, ang sinabi sa atin nung diocese ng Palo at diocese nga nitong Tacloban, maaaring manatili itong si Papal Nuncio Archbishop Pinto dito sa Archbishop's House sa Tacloban o dun sa Archbishop's House naman sa Palo. Joseph? May mga activities ba mamayang bago mag-Noche Buena, Noche Buena, no? May mga activity ba yung local government para doon naman sa ating mga kababayan dyan sa Tacloban? Ngayon nga alas 9 ng gabi, Joseph, itong Tacloban City ay nag-organize ng maliit lang daw na Thanksgiving dinner para doon sa mga volunteers, lalo na yung mga international organizations na nandito pa rin at talagang umaalalay doon sa kanilang mga nasalantangang kababayan dito sa Tacloban City. No? Bukod dyan, meron ding mga iba't ibang pa-contest o pakulo yung mga iba't ibang opisyal dito, katulad na lamang nung isang Christmas tree making contest para naman daw mai-enjoy at kahit paano magkaroon ng creativity itong mga residente. At huwag ka, Joseph, merong cash prize yan, malaki-laki. Sali kayo. Anyway, yung munang power restoration, let's go back to maybe the reality on the ground. Ano yung status ng power restoration sa probinsya ng Leyte? Joseph, dito ang sinasabi nila, naibalik na raw yung kuryente doon sa mga main lines. Yan yung mga backbone. So yun yung mga kuryente na dumadaloy doon sa mga kalsada. Ang problema daw yung kuryenteng papasok na doon sa mga bahay. Ang sinasabi sa atin ng LIECO, kailangan ayusin yun nung mismong may-ari ng bahay. Kasi nga pinasok ng tubig yung mga wiring at kapag in-energize daw yan o nilagyan na ng kuryente, maaaring maging delikado kasi magsaspark at magiging cause pa raw ng sunog. So ang importante ngayon maipass nitong mga may-ari ng bahay yung Bureau of Fire na inspection. Pero ang problema dito, Joseph, kung ikaw ba yung bahay mo sirang-siraan na, no? Paano mo papaayos yung mga wiring nyo? Kung iniisip nyo pa kung paano kayo kakain at paano kayo mabubuhay. Okay. Alright, Merry Christmas sa inyo dyan, sa iyo at sa ating Newsmeet team at maraming salamat sa Libang Refran.